Welcome back to my channel. Yung last video ko is nag-define ako ng iba't ibang construction terms. And now for this video is mga acronyms naman na madalas nakikita sa plano or maririnig nyo sa construction. Let's start. Bago ang lahat, pindutin yung subscribe button at notification bell bilang suporta. Ito yung mga acronyms na i-define natin. Ilalagay ko yung meaning ng acronym at the same time ay magbibigay ako ng short definition regarding sa mga acronym na ito. Unahin natin ang mga standards and building codes na madalas na ginagamit at mababasa. So una is yung NSCP, National Structural Code of the Philippines. Ito ay isa sa mga unang codes na ginamit natin simula nung design subject natin ng college. Then ito din yung basis ng structural codes for designing dito sa Pinas. Sunod is ASTM. ASTM short for American Society for Testing and Materials. Ginagamit naman natin ito sa standards for material specifications and test methods for all materials. Example ng mga materials na ito is steel, rebar, concrete, glass, aluminum, at iba pa. So magbigay tayo ng example. Halimbawa, para makita mo yung standard FDT method or field density test method, ay tinitingnan mo siya sa ASTM D1556. Lahat ng standard and material specification for FDT is may kita doon. So next is ACI. ACI meaning American Concrete Institute. Ito naman ay ginagamit for specification and codes specifically for concrete. Next is yung AASHTO or AASHTO. This is short term for American Association of State Highways and Transportation Officials. Ginagamit naman ito for bridge and highway standards. Kung familiar kayo sa DPWH Blue Book, madalas nyong makikita ang ginagamit ng standard since it is all about roads and highways. Next is yung AWS or American Welding Society. Ito naman yung basis for specifications and codes for welding specifically. Next naman natin is yung mga acronyms na makikita natin pag nagbasa tayo ng mga plano. So una is WF, which is short term for wall footing, and CF, which is short for column footing. Sa plan, ito yung wall footing, then ito yung column footing. Parehas na footing ito, ngunit ang pinagkaiba lang ay ang pinaggagamitan. Ang wall footing ay para sa wall, and then column footing is para sa column naman. FTB or short for footing tie beam. So ito yun sa plan. Sa actual is ito yung beams na nagko-connect sa mga column. Additional info lang, ang purpose nito is may stiffen or mapalakas ang mga columns natin upang maiwasan ang long column effect or yung pagbend ng column due to failure on loads. Next is yung COL or columns. Ito yun sa plan. Tinatawag natin itong poste in Tagalog. Next is yung F'C. Alam kong madalas nyo nang nakikita to sa mga libro natin simula pa nung college, which is meaning for compressive strength of concrete. Next is yung Fy, which is the yield strength of rebar. Take note, yield strength at hindi tensile strength ng rebar. Next is yung Rc, or reinforced concrete. Reinforced meaning concrete with rebar. Then madalas din natin makikita to sa spacing ng mga bakal, which is yung letter na OC, which is on center. Makikita to madalas sa spacing ng bakal. Meaning lang naman yan is center to center yung distance na required. Example, bakal na to, papunta sa bakal na to. Sunod is yung CHB or yung concrete hollow blocks. Familiar na yung karamihan dito sa atin. Pero kung gusto nyo pa ng more details about sa CHB, is you can watch this video. Ilalagay ko na din lang ang link sa description. Next is yung FDT or field density test. Ito yung test to determine ang density ng natural soil sa site at yung compacted soil. Gumagamit ng sand pouring cylinders, which is gaya ng nakikita nyo sa picture para sa test na to. Next natin is yung CAD or yung CAD at BIM, which is BIM. CAD, Computer Aided Design. Familiar na din tayo sa AutoCAD, which is the most famous CAD or Computer Aided Design. Next is yung BIM
or Building Information Modeling. Napakalaking tulong ng BIM ngayon sa panahon natin since kaya nito mag-manage at mag-ayos ng isang project upang maiwasan ang mga pagkakamali pagdating sa actual construction. Nakakatulong to sa pag-visualize ng whole project using only computer software and modern technology. Alam nyo ba na ang BIM ay available from 3D to 8D? Kung gusto nyo pa akong mag-discuss more about BIM, comment down below. Next is yung BOM at BOQ. BOQ or Bill of Quantities. Ginagamit ito sa tendering ng project. Makikita dito ang mga items na kailangan, including labor and mga price and cost nito. Next is yung BOM or Bill of Materials. Makikita dito ang list ng raw materials, components, and quantities ng material needed para magawa ang product. To explain furthermore yung differences nila is magbigay ako ng sample. Example is laying of CHB yung scope of works nito. Sa BOQ may kita nyo is yung price ng laying of CHB per square meter, direct cost and indirect cost. Then sa BOM ang may kita nyo is nakalagay ang quantity ng CHB, quantity ng cement and sand, pati kung ilang rebar ang kailangan. So to simplify, sa BOQ is yung general na item, then sa BOM is more detailed materials na kailangan. Hopefully may mga naintindihan at natutunan kayo sa video natin. Then kung may mga gusto pa kayong i-discuss na topic, comment down below. Hanggang dito na muna. Salamat, hanggang sa muli. Bye-bye!